Okay, so we will be having the other useful tools such as block, array, plotting, and print. So, unahin natin yung block. Para saan ba yung block, sir? Kunwari, gumagawa tayo ng circles. Yung circles natin. Yung circles na yan, gusto natin na ulit-ulit gamitin. So, copy natin. Copy circle here, circle here, circle here. Pag etong circle na to, in-edit mo, lagyan mo ng line, yung other circles, hindi siya mag-take effect. Pero what if kailangan natin na nagte-take effect sila? Yung mga kakambal niya. So, gawa muna tayo na circle. We have the line. Gawin natin tong science, 0.4. And then, ito ay 0.1. And then, if we combine them, and then click the B or block. And then, pangalanan natin siya circle friend. Ayan. So, okay. Okay. Ayan. Pili tayo saan siya i-click, sa gitna na lang para dun yung point niya. So then let's copy natin siya. Copy. Yan. Kung lagi natin siya gagamitin. Nag-decide si Prof na baguhin natin. And dami na natin yan, di ba? Isa-isay na naman natin. So no, if naka-block siya, double click the block. Okay. And then, edit natin, kailangan hanggang dito lang yung align. So, pagka chinek natin, close back editor, save. So, lahat ng circles mo is na-edit na. So, ngayon, kailangan mong makita, pinapabago ulit, kailangan yung haba nito hanggang dito sa gilid. So, paano mo siya maaayos kung pagka pumapasok ka ng block editor, nawawala sila lahat? So, merong paraan. Click mo ulit yung block mo. Kahit alin sa kanila, pwede mo i-edit. So, ito muna. Edit block in place. And then, okay. So, pagka kailangan mo ng reference, yung kanina, yan, pwede mo itutok doon. Hanggang dyan daw yung magiging line. And then, right-click. Okay na. So, right-click natin. Close ref edit. Save reference edit. Okay. And then, lahat ng line nakagano na. Let's say, art lang pala siya. Sabihin natin, hindi po siya bilog, art lang. So, edit na naman natin. Ako, saan ikakat yung art? Hanggang dito, sabihin natin. So, dapat lahat sila makat hanggang doon. So, edit ulit natin. Edit block in place. Okay. So, cut natin. T-trim natin. TR. Yan. Art lang daw. Kalahati lang. Tapos, close ref edit. Save. Okay. So, lahat yan ay art na. Okay, so ganun ginagamit si block para siya kamuka, merong parent at saka merong child. Pero anyway, lahat yan, parent naman. So, pwede mong edit ito para makamuka lahat. And so on. So, let's start with array. Para saan ba si array? Ganyan din halos eh. Pero pag pantay-pantay, let's have a rectangle. I-array natin siya. Sabihin natin rows, kailangan 4. O kaya ang columns mo dapat 2. So, ang in-between mo dapat sukat, hindi basta hinulaan. Sabihin natin na 5,000 ang in-between. Di ba? So, pag nagtama, syempre dapat mas mataas. Ngayon, yan. So, na-edit siya. Pwede rin yung in-between mo sa rows is tama rin, 7,000. So, na-edit natin siya, Plus, kunwari yung circles natin, gusto natin tabi-tabi at magkakasukat. Pwede tayo mag-array. Diba? So, ganyan siya. Pwede nyo siya subukan on your PC. Ano pa, class? Pwede natin actually gamitin si array na, yun kasi rectangular. So, we have, ito yung mas kilala na tinatawag natin linear array, yung rectangular array. Kasi meron siyang, ayan, from one point, magkakaroon siya ng grid hanggang sa magagawa niya na i-array na yung element. So, sa polar array, ito lang yung halos gamitin na. Yung polar array, commonly ginagamit yan sa puno. Kunwari, gawa ako ng circle. Gawa ako ng parang ganito. Kunwari, kailangan ko gumawa ng parang coconut tree. Kunwari lang, tapos ito yung midpoint. Yan, midpoint dyan.
So, yung array natin, if we click on this, tapos array tayo ng color, at click tayo on the middle. Yan. So, makaka-create siya ng parang puno. And then, delete na natin yung reference. Yung polar na to is, pag click mo na i-edit pa yan. Let's say, items mo, gawin natin 12. Okay. So, pwede rin sabihin natin 20. Naging arrow na. So, yung polar kasi, pag nag-array siya, is paikot. May pole siya na sinusunod. Okay. So, that's for the array. Let's move forward sa printing. Sabihin natin, ito yung papel. Hindi mo siya ipiprint sa model space. Ngayon, saan mo siya ipiprint? Sa layout. Ito yung paper space na tinatawag. So, paano siya mapupunta sa layout? Gawa ka muna papel. Ano ba yung papel? Class, set up tayo ng A4 na papel. Anong size ng A4 na papel? Search natin sa Google, 297 by 290. Ba to? Mali ito. Open ko lang yung Google, A4 size, 210 by 297. Okay, so 297, 210. Yan. So, yan yung size ng A4. So, within this A4 size paper, kailangan na gumawa tayo ng window or portal. Ayan, mas marble, di ba? Mas maintindihan. Portal from model to layout. So, sabihin natin, ang portal, para matawag mo siya, MV ang code. Ibig sabihin, model view, MView. Tapos, gagawa ka ng portal, click ka diagonally. Yan yung portal. So, makikita mo, lahat ng ginawa mo dito ay nandito na. So, bakit siya kailangan ng portal? Para masukat, class. Kunwari, 1:100 yung scale. Ganyan siya. So, medyo liitan natin. Pag masyadong malaki, liitan na lang din natin sa model space. Okay? Pero, pwede ka rin gumawa ng sarili mong scale. Although, naliliitan naman dito. Turo ko na lang din. Gawa tayo sariling scale. No? So, custom. Add. Sabihin natin, ang ano na to, 1:1000. So, drawing units, paper units natin, 1:1000. Then, okay. And then, okay. So, click natin tong viewport. And then, let's click 1:1000. Okay, so with that class, makikita na siya na nakascale ng 1000. At class, ito pala, hindi mo siya basta pwede iwanan na 0. Merong special para sa papel, depth points. Para pag yan ay na-print or na-plot, hindi makikita tong box na portal mo. Okay? So, again, click mo siya, dapat naka-depth point siya. Okay? So, sa layer properties ng layout, laging nadadagdag si depth points para hindi masyadong magulo is try mo 250. Medyo malabo lang siya. So, ngayon, kung ipiprint na natin to sa A4. So, anong gagawin natin? Plot natin, class. PLOT. Medyo loading lang siya. Depende sa bilis ng PC. At ito na naman, setup na naman tayo. Kung na-setup natin. Previous plot. DWG to PDF. Tapos nahanap na natin si ISO full bleed sa paper size 210 by 297. Ano yan? A4. Kailangan doon sa setup natin is landscape. Landscape. At ito, ngayon yung sinesetup dyan na medyo kailangan ko na naman i-discuss. Siguro 2 minutes, 3 minutes. Edit natin siya. Gawa ka ng sarili mong CTB or pen assignment. Bakit, sir? Yung mga layer mo, per color niyan, kailangan mailabas, line, weight. Ayan, 1.5. So, gayahin mo na lang. So, color 1, 0.1. Color 2, 0.15. Color 3, 0.2. Color 4, 0.25. Color 5, 0.45. Color 6, 0.4. So, pwede mo siya i-edit ng nakabase dun sa ating So, magenta, di ba? That's 0.6 na. So,
Dapat ito 0.4 na. So, ayan. Edit nyo na lang depending on the dapat na gagamitin natin. So, cancel ko muna kasi hindi ko naman gagamitin na ganun. Para, pagka nag-project siya at na-window natin. So, try natin i-window. Paano ba siya ginagawa, sir? Window. Select mo yung dulo at yung dulo. Bago ma-plot, make sure fit to paper, center the plot, landscape, and itong mga nakacheck. So, apply to layout para hindi mawala. So, for now, DWG to PDF, wala pa tayo nung printer. So, pwede naman PDF muna din print. Preview natin. Ayan, class, yung magiging kalalabasan ng iyong linat. So, pagka naging kulay puti, so, yung kulay puti mo, may corresponding na color. So, ganyan yung magiging printed na version niya. Pantay-pantay yung kulay, di ba? So, kasi hindi tayo gumawa ng pen assignment at saka ng ano yun, kumbaga variations niya. So, mas maganda pag gagawa tayo. That's all for the plotting. Ano man ako masyado dapat ituro kasi some of those will be discussed din dun sa next part natin. Ito kasi useful tools lang. Yung next part natin will be the activity number 1. Anong kailangan natin gawin sa activity number 1? It is the title block na gagamitin mo for the whole semester. So, let's proceed.